May nabasa tayong artikulo patungkol sa azula na noong 1990s pala, sumikat na ang tanim na ito sa Pilipinas at nung panahon na yon, plano ng Pilipinas na gawing pamalit sa mga commercial feeds ang tanim na ito. Pero yung kampanyang iyon ay hindi natuloy dahil daw sa kahirapan ng pagmimintina o pagpaparami ng azula. Upang masagot natin ng maayos kung mahirap nga bang imintina o paparamihin ng azula, dapat muna nating intindihin kung ano yung apat na pangunahing kailangan sa pagpaparami ng azula. Yan po ang tatalakayin natin sa episode na to. Kaya samahan niyo po ako. Magandang araw po sa inyo mga kabakyals, mga kaazula at mga kabayang OFW. Sa mga subscriber na natin, welcome back to our channel. At dun sa bago pa lang sa channel na ito, dito po pinag-uusapan natin ang mga makabuluhang bagay-bagay na maaari niyong gayahin o pagkunan ng idea upang mapalago ang inyong kapaligiran at nang maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag niyong kalimutang pindutin yung subscribe na salita sa baba, pati na rin yung bell icon upang ma-notify kayo kung may bago tayong mga video. O minsan-minsan, babahagi rin natin sa inyo o ipapakita rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin niyo na rin yung like icon. Unahin na natin ang pinakamalaga at yun ay ang tamang tubig na pagtataniman ng azula. Ang tamang tubig na pagtataniman ng azula ay may ideal na pH level ayon sa mga pag-aaral. At ang ideal na pH level ng tubig na kailangan ng azula ay mula 3.5 hanggang 6 to 10 pH lang. At kung mababa pa doon o mas mataas pa doon, ay hindi na po nabubuhay ang azula sa ganyang pH level. At dahil hindi natin basta-basta nasusukat ang pH level ng tubig, ang tandaan lang natin ay iwasan nating gumamit ng tubig na galing sa gripo o tubig na may chlorine. Ang tubig na may chlorine po ay nakakamatay ng azula. Kaya ang mainam na gamitin ay tubig na galing sa poso or tubig ulan. Yun po ang napakainam gamiting pagtataniman ng azula. Ang pangalawang pangunahing kailangan ng ating azula ay ang tamang init ng araw. Hanggang 30% lang po ng init ng araw ang kailangan ng ating azula. Depende po sa lugar na ating paglalagyan. Kung nasa mataas na lupa tayo or nasa elevated na place na malamig ang lugar, pwedeng hanggang 40 to 50% na init ng araw ang pasisikatin natin sa ating azula. Ang magandang araw sa ating azula ay ang araw sa umaga at ang araw sa hapon. Yung tanghaling tapat na araw ay iwasan natin dahil yun po ang sobrang init na araw ay nakakamatay din ng azula. Ang signs na sobra na sa init o na sobra ng bilad sa init ng araw ang ating azula ay naninilaw po o maninilaw muna ang ating mga azula. Yun po ang signs na nasobrahan na sa init ng araw ang ating azula. Huwag naman din po yung sobrang madilim o hindi na halos naaarawan ang azula. Dahil sa sobrang lilim o kung hindi naaarawan ang ating azula, ang azula po ay hindi dumadami. Lumiliit po siya hanggang sa ito'y mamamatay. Yan po ang signs na yung azula natin
ay nasobrahan sa dilim o hindi na naaarawan. Kaya dapat may tamang init ng araw lang. Hanggang 30%, average po, 30% na sikat ng araw lang ang kailangan ng ating azula. At kung susukatin natin ang temperatura ng tubig, dapat hindi lalampas ng 40 degrees Celsius. Kasalukuyan pong umuulan ngayon sa lugar na ito. At ito po itsura ng ating azula pond tuwing umuulan. Ito naman yung pangalawang pond natin. At ito naman itsura ng pangatlong pond tuwing umuulan. Pangatlo, sa pangunahing kailangan ng azula ay ang tamang hangin. Sa pagpaparami ng azula, gustong-gusto ng azula ang hangin na punong-puno ng nitrogen. At ang hangin na ito ay kadalasang makikita at matatagpuan sa palayan. Kaya napakainam gawing biofertilizer o natural na pang-abono ang azula sa palayan. Kaya ito'y kadalasang ginagawang pang-abono sa palayan sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Dahil ang hangin na nasa palayan ay punong-puno ng nitrogen. At minsan na rin may teorya na ang azula ang siyang naging solusyon ng mundo sa problema nito sa global warming. Kaya gustong-gusto ng azula ang isang polluted air. Dahil ito mismo ang nag-asasaayos ng pollution sa hangin. Pang-apat at panghuling pangunahing kailangan sa pagpaparami ng azula ay ang tamang pundasyon sa ilalim ng tubig ng azula. Hindi na po natin kailangang maglagay ng lupa. Opo, napatunayan na po natin na dumi lang ng hayop ay okay na po yun. Basta tuyong dumi ng hayop ang gamitin natin. At hindi lang tuyong dumi ng hayop, pwede rin po ang kahit ano-anong nabubulok na basura na galing sa ating kusina ang maaari nating gawing pundasyon sa ilalim ng tubig ng ating pagtataniman ng azula. Yan po ang tamang pundasyon. At yan po ang apat na pangunahing kailangan sa pagpaparami ng azula. Itong apat na pangunahing kailangan sa pagpaparami ng azula ay sa tingin ko hindi mahirap hanapin at hindi mahirap i-provide sa ating pag-aazula. Kaya ang sagot sa tanong, mahirap nga bang talagang i-maintain o paparamihin ng azula? Ang sagot po dyan ay hindi. Dahil ang pangunahing kailangan sa pagpaparami ng azula ay nasa paligid lang natin at madaling makikita. Kailangan lang nating intindihin kung ano talaga ang pangunahing kailangan sa pagpaparami ng azula. At kung yun ang naintindihan na natin, sa tingin ko'y hindi mahirap ang pagpaparami ng azula. Sana'y may naipamahagi na naman akong isang makabuluhang bagay sa inyo sa episode na to. At muli po maraming salamat sa muli niyong pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli po.